Sa video na ito ay pag-uusapan na naman po natin ang isang napakalaking balita tungkol kay XRP. Ayon po sa isang analyst, inaasahan na may paparating na massive gains para sa kanya. Sa simpleng salita, may posibilidad na tumaas po ng malaki ang presyo ng XRP dahil sa mga galaw ng malalaking institutions, regulators, at mismong partnerships na hawak ni Ripple. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit ito sinasabi at paano ito makakaapekto sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan na po natin sa ating pinakaunang tanong kung ano po ang ginagawa ng malalaking institution ngayon. Ang mga malalaking financial institutions at corporations ay unti-unti nang pumupwesto para makapasok sa digital asset market. Hindi pa ito lantaran na nakikita ng publiko, pero ayon sa mga ebidensya, may matinding paghahanda na nangyayari sa likod ng mga eksena. Ibig pong sabihin, bago pa man i-announce ng mga institution ang kanilang opisyal na pagpasok, gumagawa na sila ng risk assessment, compliance review at custody arrangement. Kapag nangyari ito sa malaking bilang, maaari itong magdala ng bagong demand para kay XRP na kayang magtulak pataas sa kanyang presyo. Ano naman po ang pahayag ni Crypto Sensei tungkol dito? Si Crypto Sensei ay isa pong kilalang analyst sa crypto space at siya po ay nagsabi na malalaking kumpanya, institutions at maging sovereign wealth funds ay naghahanda na para mag-invest hindi lang kay Bitcoin at Ethereum kundi lalo na kay XRP. Ang impact po nito sa market ay napakalaki dahil kapag pumasok po ang institutional money, mas mabilis tataas ang liquidity at market capitalization ni XRP. Ang ganitong klase ng galaw ay kadalasang nagre-resulta sa mas mataas na presyo kumpara sa retail trading lamang. Ngayon ay bakit po mahalaga ang partnerships ni Ripple? Ayon po mismo sa Chief Technology Officer ng Ripple, ay mayroon na silang mahigit 300 bank partnership sa buong mundo. At ito po ay patunay na nakikita ng mga bangko at financial institutions itong sa XRP bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang operasyon at hindi na lamang isang speculative asset. Kung magpapatuloy po ang ganitong uri ng partnership, mas tataas po ang paggamit kay XRP sa real-world financial systems tulad po ng cross-border payments. At kapag dumami po ang aktual na paggamit, natural na susunod ang pag-angat ng kanyang presyo sa market. Paano naman po nakakatulong ang regulasyon? Yan po yung aktual na post dito ni Crypto Sensei. Sabi niya rito, massive XRP gains are coming. Yan, ang tindi. Yan, isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging posible ang institutional adoption ay ang malinaw na regulasyon. Ayon po ulit kay Crypto Sensei, Crypto Sensei, sabi niya is everything is now legal. Ibig sabihin ay nakahanay na ang mga batas at patakaran sa standards ng malalaking institutions. Dagdag pa rito, natapos na rin ang matagal na legal battle sa pagitan po ni Ripple at ng SEC matapos po nilang i-dismiss ang kanilang cross appeals. Ang ganitong klase po ng legal clarity ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga malalaking investors. Ang epekto po nito sa market ay napakalakas dahil tinatanggal nito ang mga hadlang na pumipigil sa mass adoption. Ngayon ay bakit po special itong sa XRP para sa mga institutions? Kung ikukumpara po sa ibang crypto assets, may unique advantage itong sa XRP. Una, napakabilis ng settlement time niya. Ikalawa, napakababa ng transaction cost. At ikatlo, nakafocus po siya sa integration ng cross-border payment systems. Ang mga katangian na ito ay swak na swak sa requirements ng malalaking institution na laging nakatingin sa bilis at reliability. Bukod pa dito, compliant asset din siya na malinaw na tinanggap sa legal na aspeto. Kaya imbis na makita lamang siya bilang speculative token tulad ng iba, sa XRP ay nakikita bilang may tunay na gamit sa totoong mundo. Sa market perspective, ibig sabihin nito ay mas malaki ang posibilidad na piliin siya ng mga institutions
kaysa sa ibang coins na kulang sa utility. At kung mangyari ito, posibleng makakita tayo ng exponential price growth. Ano naman po ang benepisyo ng mga early holders kay XRP? Isa po sa pinakamalagang punto na sinabi ni Crypto Sensei ay ang advantage ng mga retail investors na matagal nang hawak sa XRP. Bago pa dumating ang institutions, naroon na ang mga early holders. Ang tawag po niya dito ay isang generational opportunity. Ang ibig sabihin, napakabihira ng ganitong pagkakataon na maging maaga sa isang asset bago pa ito tanggapin ng buong financial system. Kapag pumasok na po ang institutional capital, ang mga naunang holders ay posibleng makinabang ng malaki. Sa simpleng salita, kung ang mga malalaking pera mula sa institutions ay magdadala ng malaking inflows, natural lamang po natataas ang value ng hawak na XRP ng mga early investors. Kaya isa ka rin ba sa mga early investors dito? Bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na si XRP ay papunta na po sa panibagong yugto ng kanyang kwento. Ang dami ng partnerships ni Ripple, ang malinaw na regulasyon at ang paghahanda ng malalaking institution ay mga sinyales na hindi na lang simpleng haka-haka ang pag-angat ng kanyang presyo. Kung tutuusin, nasa punto na po tayo na hindi tanong kung papasok ang institution kundi kailan. At kapag nangyari ito, tiyak na may malaking epekto ito sa market price ni XRP. Para po sa mga may holdings dyan na nakapaghawak ng maaga, ito ay maaring maging napakalaking oportunidad. At sa kabuuan, masasabi ko na ang nakikita nating galaw kay XRP ngayon ay hindi na lamang tungkol sa speculation kundi sa aktual na utility at saka adoption. At kung tama po ang analysis, talagang posible na makita natin ang massive gains na sinasabi ng mga eksperto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.